ang pinaglalaban nila or pinaprotektahan nila or kino-cover up nila? Is it also the fact that since there are also allegations against them, di umano, okay, yun ba ang reason kung bakit hellbent sila na mapatanggal yung isa dahil may pronouncement na kapag ang gusto niya na vice president at tutukod lang is accountability at ipakulong yung mga responsible? Damay ba sila doon at natatakot sila na baka babalikan sila? Now, if you have done nothing, no, despite the statements of the Brave 18, yun story lang yun ng Brave 18 eh. You have the opportunity and the right to cross-examine them in the proper forum. Huwag po gamitin sa pamamaraan na ibraso dito sa pagtanggal kay BP Inday or sa pamamaraan ng pagkikipit, pananakot, no, at paggamit ng resources ng government. Because hindi po yun ang proper forum. Ang proper forum is that you have to present evidence that you are not part of it. Otherwise, if you are pushing this kind of narrative, it only shows one thing, that you are part of the cover-up. Parang yung ganun ang explanation ba at understanding ng mga tao. Yun ang hindi nila maintindihan. Kasi that's how we see it, no? Because dililihis ba? Meron pang isang senator na ayaw na ipatawag ang Brave 18 at sinasabi niya is that hindi na daw pagtuunan ng pansin ang flood control. What? Iyan nga ni ang source ng problema ng ating bansa. Itong flood control. Diyan nga nagsimula ang kaguluhan. Diyan nga nagkasimula ang pagkahiwalay-hiwalay ng mga opinyon ng mga tao na yung mga dapat hindi mag-alay, for example, the Yellow and the Marcoses, nag-join force, no? So, ibig sabihin, dapat po yan ang tutukan ng pansin because that is just the tip of the iceberg. Patunay ba yon? Tingin mo, patunay yon na mali yung kanilang unang naging reorganisasyon, attorney? Merong nagsasabing gano'n, no? That because of this organization, it is tantamount to saying na, well, they are creating the right way right now, no? But definitely, nung nakuha po nila yung 13 Admar, is yun na po ang legitimate process. Tama po yun, no? Na nagbotohan sila at naging Senate President ng si Gatchalian. Tapos then reorganize yung committee. Ang tanong dyan from special session, ano yung mga actions na pinagagawa nila? Ito pong bagay na ito, valid po ba? Kasi ang dapat nating malaman is that dapat pa bang i-resolve ng Supreme Court ang kaso as to somehow give us some guidelines ba? At saka to determine at the time nung June 3 na nag-declare sila na 12 ang quorum, tama po ba yun, no? So, tama. In a sense, dun sa question mo, it is somehow parang sinasabing, okay, we recognize the fact in order to set the record state, gagawin na lang namin itong reorganization in the proper manner wherein we get 13. Okay? So, pwedeng argument po yun. And I agree with you, that could be a possible argument na gagawin. Opo. And masyado bang delay na yung paghingi ng saklolo doon sa Korte Suprema? At sa makaraming pagkakataon ba, maglalabas pa rin sila ng paliwanag kahit na may tuturing ng moot and academic ang magiging desisyon nila? May papaliwanag pa rin ba doon kung ano yung naayon sa konstitusyon? Yes po. There are several times and instances where in the Supreme Court, even if it's naging moot and academic na, because of a superseding event that transpired during the resolution or dependency of the case, sabi nila is that, but we have to resolve the matter in order to be used as a guideline in the future. So, I would believe that the Supreme Court should do that. Why? Because ang issue kasi noong Avellino versus Cuenco na binaba nila yung quorum into constitutional denominator into 22 para nakuha ng 12 as a quorum is a very important matter to be discussed with, no? To be resolved, no? Otherwise, kung wala pong guideline na ipapataw sa Supreme Court, at the end of the day, pag gagamitin naman niyang argument, which as we see, na parang yan po ang ginagawa ngayon na argument no, sa kabila, yung allied, no, tsaka prosecution, na parang they're attempting to lower down the threshold. Well,
matutest na naman itong issue. Magpa-file na naman ng bagong relief, no, ng action sa Supreme Court to seek that relief. Babalik-balik lang. Dapat sa akin, no, in my personal opinion, i-resolve na para magkaroon po ng guidelines na po ang Senate as well as the Senate Impeachment Court at malaman po ng publiko kung ano ba talaga ang rule, no? Strict ba talaga ang 2/3 of all the members of the Senate? Ano ba ang ibig sabihin ng members of the Senate? Kasi maraming na member lang daw. Tapos meron pa nabasa ako, napanood ako na interview ni Justice Acuna na yung doctrine of disentitlement dahil fugitive, no? Kaya pwede daw bumaba, no? But these are opinions, no? Ultimately, it should be the Supreme Court that should decide on this matter. Kaya nga, sa akin, even if possibly mag-decide po as moot and academic, the Supreme Court must still at least give a clear-cut guidelines now to the Senate so that at sa Senate Impeachment Court para hindi po tayo mawala, no? Hindi na po magkakagulo, hindi na po magkaroon ng confusion. Opo. Pero meron din bang pagkakataon na walang explanation din yung Korte Suprema? Yan ang problem, no? I hope they could make a resolution before the proper impeachment trial. So kung ako, if possible, dapat unsolicited advice on the part of nila Cayetano is that they should file an urgent manifestation or motion to at least resolve this issue before the coming of this impeachment trial para magkaroon na ng guidance, no? And probably establish the rules, no? Kasi kung hindi po magawa yan, and what if the Supreme Court says, I need time para for oral arguments, what will happen to the impeachment proceedings? So, madi-defer ba siya? Ma-archive for the meantime or masususpend para to give way to the final interpretation of the Supreme Court on this matter? Dapat po kasi itanong. In fact, meron nga sinabi si Congressman Luis Romar na dapat maganda itong itanong sa Supreme Court kung ano ba talaga ang constitutional threshold? Ano ba talaga ang constitutional denominator? Members of the Senate, 24 po ba talaga? Ano ba ang ibig sabihin ng isang senator na na-detain or nagtatago or sinasabi nilang fugitive, ima-minus po talaga yan sila sa denominator. Dapat po maklaro po talaga yan kasi two sides, no, enforcing, no, saying na hindi because dapat fix talaga ang sinabi ng Constitution. Wala namang ibang interpretation. Kahit na anong baliktad-baliktarin mo, kahit na itanong mo ang AI, ChatGPT, Gemini, what is 2/3 of all the members of the Senate? Ang sagot sa iyo is that kapag ang members of the Senate are 24 and the 2/3 which is 16. Kasi member pa man ng Senate si Jingo Estrada as well as si Bato de la Rosa. Opo. Yung din, itong pagkaka-suspend kay Senador Jinggoy Estrada, may pahayag kasi si Gatchalian na automatic na pati yung kanyang pagkasenador. Mababakante ba agad yung kanyang pagiging senador? Maliban lang sa yung function lang ba niya as a senator o yung pagiging senador niya? Kumbaga, mawawala na yung Senator Jinggoy Estrada na lang kasi suspended siya ng 3 months. No. It would not, no? He is still a member of the Senate, no? Because as we see, as you know, the only way po na matanggal siya as member of the Senate through death, resignation, expulsions, no? Doon po, no? Or a clear-cut statement from the court na is no longer a member of the Senate, no? Until such time na mangyari yan siya, member pa rin po siya ng Senate, no? So dapat counted pa rin ang kanyang as number man lang para sa constitutional denominator. While it's true that he may not function, he cannot vote, he cannot attend the impeachment proceedings, hindi siya makapag cross-examine or clarificatory question, participate in the proceedings. Nevertheless, yung iba po kasi yung trabaho niya na hindi niya pwedeng gampanan at iba rin po yung number as stated in the Constitution. Kasi sinabi po hahabulin niyo talaga yung numbers ng 24 that all members of the Senate rule. So, and take note that ito pong preventive suspension is never and not a penalty. Ano po ito siya? It is a preventive measures for the purpose of preventing influence of the witnesses or yung tampering of evidence, no? Kasi kung
pag ikaw magpapatuloy rin sa trabaho mo, despite na may kaso ka, it is possible daw baka mag-influence ka ng witness, mag-tamper ka ng evidence kung sakaling you are still functioning as such, no? Therefore, it is just a preventive measure. Kaya nakita mo, 90 days lang, no? And it is not, as I said, a sort of penalty para ma-remove na siya as senator. Totoo po, ma-remove ang kanyang work. At siguro hindi siya makapagtrabaho, hindi siya However, as a senator, as a sitting senator, he is still, no? And he is still part of the counting ng members of all the members of the Senate. He is still a member of the Senate. Opo, meron namang sinabi itong si Senador Ping Lacson. Meron siyang nananawagan sa SC sa posibleng pagbabawas ng bilang ng senator judges. Nagbabala kasi siya na maaari daw mawalan ng saysay ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung siyam o higit pang senador judges ang makukulong. Ito kasi yung mga nababanggit na bilang ng posibleng makulong o makakasuhan. Binanggit ni Lacson yung kaso ni Estrada, ano pa ito? Kung 15 senador na lamang maaring bumoto at kinakailangan 16 na boto para sa conviction, maaaring formalidad na lang daw yung pag-absuelto sa vice presidente. So kung matotoo man na makulong itong siyam, tama si Senador Lacson ito na parang automatic absuelto si Vice President Sara Duterte. Well, that is the price, no, for the actions made by politically persecuting this allied of the Dutertes, no? That is true, no? Now, ang problema man kasi, the question is that, bakit kasi ginawa itong ganitong bagay, no? At bakit po pinagpapailan left and right? Bakit po pinagpimilit, no? I am saying this to the executive department kasi sila man talaga ang nagpo-push nito, no? And diyan po ang consequence, no? Now, we cannot replace the Constitution by an opinion saying na magiging formality nila ang trial because mababawasan kapag nakakulong itong lahat. Sinabi po ng Constitution yan eh. Kaya nga po, ang purpose talaga ng 1987 Constitution which was enacted after doon sa pag-topple down doon sa former dictator, it provided certain safeguards and one of which ito. Kaya nga, para hindi magamit sa politika itong rule is that it's okay, if that is the case, then 2/3 of all the members of the Senate. Kasi kung merong way na kung kanyari, binaba ito ng ganito, so imagine, that would be disadvantageous to the part of the person being politically persecuted. So, since the Constitution is there, parang sinasabing, kasalanan niya na nagtutulak na ganun ang kanilang style, yung political persecution, pakulong nila left and right yung mga tao, no? So, lalo na pag-alay doon sa ini-impeach, no? So that is yung consequence po ng mga actions nila. Now, I would like also to relate that yung ikukulong, I would always believe that hindi lang dapat yung mga dito sa political enemies. Dapat po, kasi may pending cases po yung nagtumbling. For example, si Chis Escudero in Villanueva, dapat po ituloy din yun. And kung mabawasan po sila ng numbers, dahil 13 sila, 11 sila, di maghahanap na naman sila ng another 5 para to get 16. Supposing that these 11 remaining sa part ng camp ni Gatchalian will do a block voting for conviction. Supposing lang, no? So, they need another 5. Now, suppose kung pinagkukulong nila at wala na ring iba, that's the consequences of this particular action. This is the consequences of what's happening when this administration is politically persecuting those opposing it, no? Opo, yung House prosecutors ay gumawa pa ng AVP. Nakita mo 'yon, attorney, meron pa lakad-lakad. Meron silang audiovisual presentation, no? Na talagang matapang sila. Di ko lang alam kung para saan 'yon. No, pang mind conditioning. Ang nakabasa ko kasi puro tawa kasi. So parang para saan ba ito? Papogi points. Pero kahapon after ng nangyaring pre-trial, ano ba 'yun? Tama ba? O pre-trial. Yes. Pre-trial conference. Oo, after ng nangyari ng pre-trial, ngaw-ngaw sila ng ngaw-ngaw na para daw hindi siniseryoso. Saglit lang.
Hindi ba kayo matutuwa nyo? Halimbawa, kung yun ang inyo pong, Yes. yun ang kanilang magiging pananaw doon sa kanilang magiging kalaban na parang hindi siniseryoso. Hindi ba plus points yan sa inyo? Bakit magagalit kayo? At bakit parang naiinis, attorney, nung masasabi mo dyan? Yeah, bakit kayo magrereklamo na if you think that the other party's evidence is weak, edi dapat maging happy kayo. Okay, with respect doon sa kandang ABP po, well, optics yun, no? I hope lang yung paggawa ng ABP na yun, hindi pera ng taong bayan ang ginamit, ha? Dapat personal nila yun. Kasi kung ilan ang millions na naman ginastos doon, for what? For that optics na yan. Pasok na sila. Hindi po ito wedding ceremony na kailangan po natin ng ABP. This is a serious matter for a proceedings that would, an impeachment proceeding to remove the second highest official in the land, no? So, after the pre-trial conference, noon nga na-notice ko, maraming press conference, nagsasalita sila, which I believe they should have not done. Bakit? Kasi, pending na po ang kaso, and sub judice po hindi ka dapat magsalita ng mga bagay na ganyan. Kaya nga, ang hingi ko sana sa mga impeachment court, dapat may gag order na hindi na kayo magawa ng ganyang mga comments. Okay, now reading that comments, if you think that it is favorable to you, bakit kayo magrereklamo? If the person is committing such mistakes, do not stop that person. O kung ang defense is that committing that mistake, pabayaan mo. You should be happy with that. But it appears, galit sila. Mayroon pang term na tunog lata, ano pa ba yun, wala dong basihan. Well, you have to remember, minsan naguguluhan ako, laron ito kay Representative Rene Ko. Sinasabi niya, tunog lata, at the same time, wala daw affirmative defense. Sometimes hindi ko maintindihan kung she understands what is affirmative defense, no? Ang affirmative defense po is actually parang admitting the offense charge, but they are saying that hypothetically admitting it should be dismissed because of certain factors, no? Lack of jurisdiction, blah blah blah. Yung affirmative defense is tantamount to motion to dismiss, no? Ang sabi dapat siguro, wala silang specific denial or specific defense. Yan siguro, or negative defense, no? Yan po ang dapat na hinahanap nila. Now, whatever the defense that the defense team would do, kanila po yung prerogative. Huwag nila pakialaman. Pakialaman po nila ang ebidensya nila. Di ba? Kasi yung ebidensya po nila, ang dapat nilang harapin because ano po ang who has the burden of proof, especially the prosecution, should be the one to prove it. It should not rely on the weakness of the evidence of the defense. Rather, it should rely on the strength of their evidence in order to convict or remove an impeachable official. Yan po ang basic because if you cannot prove, no, your case even in the middle of the trial may be dismissed even by way of demurrer to evidence that the defense would no longer present their own evidence dahil in the first place, why should we? Mahina naman ang ebidensya ninyo. So I think these are optics. No, pinapangunahan naman nila yung mga tambayan in order to condition the mind, no, na ganito ang narrative, which is klaro naman na talagang hindi na sila dapat magsalita. Kaya sabi ko, natatawa nga ako you should concentrate on your evidence. Tingnan nyo kung meron ba kayong baka natatakot kayo na you cannot prove the case. That is the reason why, ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw, doon naman sa likod ng microphone. Pati yung hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte, pinuna din nila. But, alam mo, walang arraignment dito And in this case, particular case, in criminal cases kasi, there are 3 instances where the accused must appear in court, no? Number 1, during arraignment. Number 2, when required by the court to attend to. And number 3, when during the judgment, when the reading of the resolution or judgment of the courts will be read, no? Now, in those 3 instances, required po, no? In this particular case, since it's an impeachment proceedings, hindi po required ang presence niya. She may authorize somebody to represent, no? As long as there is representation, that is allowed. That is why the impeachment court did not require her presence kasi wala naman tong arraignment, no? In fact, during the trial, she may not even attend during the hearing, no? Why would she, no? And maybe the time that she will attend when the time that she will testify.
that is her right, no? Because yung pong appearance po doesn't mean anything that would change everything, no? Or mayroong purpose, no? Eh kasi nga, it doesn't mean na hindi yung take in seriously. It is a prerogative allowed for the respondent impeachable official. Oo nga po, no? Baka baliktad yung nangyayari. Baka sila yung medyo Stressed. alanganin yung kanilang mga mga inihain laban sa pangalawang Yes. pangulo attorney. Para ano na lang magtunog na malakas sila. Yes. Minsan nga, Mar, iniisip ng mga iba na tumatawag sa akin ng mga kaibigan natin, sabi nila, bakit kaingay-ingay nila attorney? But they would like to cling on the numbers na ng allied. Because, because they are afraid really that they cannot secure conviction. Mahina talaga ang ebidensya nila. Alam mo, I have been studying and everything, no? I'm also a litigator for 27 years. So nakikita ko po kung ano po yung mga evidence, no, na marami pong butas, no? One of which yung AMLAC records, no? Pinresenta nila during that Committee of Justice hearing wherein nagtestify yung Benaventura na executive director. Tapos imagine, pinresent nila yung cash inflow and outflow na 6.7 billion daw na mag-asawa. And then, hindi nila basa yung portion wherein there is a remark, allegedly, ng BPI na nagkaroon ng glitch. Ibig sabihin, may pumasok na 2 billion, nagkamali sila kasi 2 million lang, but kaya nilabas nila 2 billion. That is 4 billion already, Admar, ha? And to take note that if you remove that from the 6.7, so 2.7 billion na lang. In-include pa 2006 na hindi pa Vice President si Inday Sara, 2006 papunta, the time na ng action na yun. No? So, hindi nila ni-present. Now, these AMLAC records will be part of their evidence. Gigil na gigil ngayon ang defense team, no? Ang mga lawyers na defense, to grill their witnesses. Kung, for example, si Benaventura, bakit hindi mo ito sinabi during the Committee of Justice hearing? Kasi hindi man ako tinanong. Hindi. Di ba? It should have been mentioned to somehow correct the total amount of 6.7 billion. Mali pala yung amount na yon. Bakit hindi? Bakit sinelect lang? Yung mga things na mga ganyan, no? At tapos, kinuha pa talaga na evidence na witnesses ng defense. Si Trillanes and si Madriaga. Imagine that. So, this is something that if they would try to selectively present ang prosecution, ang testimony nila Trillanes, ipipilit lang na sa ikakahon nila, dahil ginawa silang witness ngayon ng defense, ma-open na yung kahon. Anything can be asked now. And being hostile witnesses, Admar, pwede pa talagang leading questions. Direct to the point questions, no? So, yun ang mga things. No? Kaya siguro talagang naiinis yung yung iba nga, yung isa nga, nagkaroon ng period pa nga. Biga. So, aking point dyan, Mar, is I think really they are stressed talaga sila masyado ngayon sa kanilang pinagagawa. Poker face lang yan, tsaka yung ABP nila, optics lang yan na matibay. Baka hindi nga umusad pa sa impeachment trial kasi meron pang pending sa Korte Suprema attorney. Well, yes. Of course, ang mangyayari the COJ, lahat ng ginawa nila is mali. Ibig sabihin, yung evidence illegally obtained, no, can it be used, no, in these proceedings? Kaya maraming, tapos meron pang motion to dismiss, no, na part doon sa answer ng defense. It should be resolved first, no, kung dismissible ba. Baka nga, yung 4 na articles of impeachment, baka mabawasan pa yan, madismissan ng iba dahil hindi nga pwede prove. Doon siguro sila nagagalit because at the end of the day, ginagabitan po ng technical ng defense team. Dapat naman kasi ang batas natin is technical. And you are removing the second highest official of the land. Take note, Mar, I have read some decided cases, especially from the U.S. Supreme Court, no? Decision says na yung pong proceedings na impeachment, no, of an impeachable official, this should be used sparingly. Kaya nga sa Constitution natin, at least may 1-year ban, no? And it should be used only in such exceptional circumstance when it can be proven that there is really a grave abuse or what we call a very grave culpable violation of the Constitution. Kasi it is
hindi po maiwasan na political po talaga. Pag ginamit po ito for political persecution, you have no other choice but to dismiss the case. Kailangan po talaga meron pong kasalanan na nagawa. And yung kasalanan po na nagawa must be construed as or defined or interpreted as so grave that it would mean a blatant violation of the Constitution, culpable violation of the Constitution. Kaya nga, yan ang threshold, yan ang guidance eh. Kung meron po tayong tinatawag na proof of beyond reasonable doubt, yan din po ang dapat bantayan nung pong maghuhusga o yung pong magde-decide sa kaso. Is it really culpable? Is it really a matter na dapat pong tanggalin itong taong ito because of that? It is not just violating a certain rules or resolution, but the question is it too much culpable na dapat ba tanggalin itong taong ito? Ganoon po yan ang ibig sabihin talaga. Kaya mahirap. Kung ayaw nilang tumanggap ng pagkatalo kasi ang nasa isip na nila, panalo-panalo, bakit pa sumalang sa trial kung gusto pala nila, panalo na sila? Well, I do not know why they are so hell-bent, no, to remove, no, BP Inday Sara. I would understand the progressive groups. Kasi yan naman talagang gusto nila na mawala talaga yung mga Duterte because of the yung positive and strong support para sa NTF-ELCAC, no. But those others who are not members of the, ano ba talaga ang pinaglalaban nila or pinaprotektahan nila or kino-cover up nila? Is it also the fact that since there are also allegations against them, di umano, okay, yun ba ang reason kung bakit hellbent sila na mapatanggal yung isa dahil may pronouncement na kapag ang gusto niya na Vice President at tutukod lang is accountability at ipakulong yung mga responsible? Damay ba sila doon at natatakot sila na baka babalikan sila? Now, if you have done nothing, no, despite the statements of the Brave 18, yun story lang yun ng Brave 18 eh. You have the opportunity and the right to cross-examine them in the proper forum. Huwag po gamitin sa pamamaraan na ibraso dito sa pagtanggal kay BP Inday or sa pamamaraan ng paggigipit, pananakot, no, at paggamit ng resources ng government. Because hindi po yun ang proper forum. Ang proper forum is that you have to present evidence that you are not part of it. Otherwise, if you are pushing this kind of narrative, it only shows one thing, that you are part of the cover-up. Parang yung ganun ang explanation ba at understanding ng mga tao. Yun ang hindi nila maintindihan. Kasi that's how we see it, no? Because dililihis ba? Meron pang isang senator na ayaw na ipatawag ang Brave 18 at sinasabi niya is that hindi na daw pagtuunan ng pansin ang flood control. What? Iyan nga ni ang source ng problema ng ating bansa. Itong flood control. Diyan nga nagsimula ang kaguluhan. Diyan nga nagkasimula ang pagkahiwalay-hiwalay ng mga opinyon ng mga tao na yung mga dapat hindi mag-alay, for example, the Yellow and the Marcoses, nag-join force, no? So, ibig sabihin, dapat po yan ang tutukan ng pansin because that is just the tip of the iceberg. Yan, that's how they will do it. But nevertheless, let us see what will happen. Alin po ang mas kapani-paniwala? Dugtungan ko lang yung nabanggit niyo po tungkol dito sa comparison. Kasi sinasabi nila, dapat i-priority itong impeachment, no? Kumpara laban dito sa flood control scandal. Pero di hamak na mas malaki ang perang pinag-uusapan natin dito sa flood control scandal kumpara sa impeachment. Maraming nagsasabi, yung flood control scandal, pantakip lang yan sa impeachment. Saan po ba yung parang mas mabigat? Yung flood control, pantakip sa impeachment o yung impeachment, pantakip sa flood control, attorney? Alam mo, totoo lang, Mar, no? Ang totoo niyan is that ang pinaka-primary talaga na kino-cover up dito is yung flood control. Itong impeachment is just an issue. In order that, suppose, ma-found out nga na merong flood control na issue at ma-identify yung mga tao at tapos ang uupo sa 2028 is allied din nila. Let's say, natanggal nila si BP Inday and everything, allied nila. So, absuelto sila pagdating ng panahon. Ibig sabihin, kahit na they could have been considered as liable on that particular controversy, pagdating sa 28, kapante sila because they know allied din ang mag-iimbista sa kanila. So, they really want to remove BP Inday sa equation.
because they know for a fact na he is the real McCoy. Wala yan siya sasantuhin. Maging kasamahan man niya o hindi, talagang tuloy talaga yung inquiry na yan. Meron talagang mananagot. Kahit kaibigan ka pa, kahit na kaalyado ka pa. Opo. Ngayon po, dito po sa pagbabago ng atin pong Senado po ngayon, nakikita nyo rin po ba na talagang may pagtatangka, yung nabanggit nga ni Senadora Alan Peter Cayetano na i-cover up itong flood control scandal. Kasi marami pa tayong mga naririnig na hindi pa nauungkat eh. Hindi pa Yes. naiimbitahan yung mga napapangalanan ng Yes. ng Brave 18, yung mismong mga staff na yung nangangasiwa sa kanila, yung nag-uutos sa kanila, o dito tayo mag-deliver, samahan niyo ako. Yung mga ganon, pati yung palitan ng text message di umano, no? Ng mga matataas na opisyal ng gobyerno, attorney. Yes po. Ganito yan, Mar, no? Kasalanan kasi nila rin yan. Because sila po yung gumagawa ng speculations ba? Sila po yung ang naggagawa ng mga ganitong bagay na tuloy ang taong bayan nag-speculate tayo, siguro may cover up. Kasi bakit nila hindi ipatawag ang Brave 18? Bakit din nila busisiin? Bakit din nila pakausapin si Libiste para sa Cabral Files, si Pangandaman, si Bersamin, pati si Chavit Singson? Bakit hindi nila i-imbestigahan ito? Bakit hindi ito pukpukin? Diba? So, and then, when you say, enough na ba yung pinailan nyo ng kaso si Jinggoy na meron nga siyang defense? How about naman yung si Villanueva at saka si Escudero? Ayaw nyo bang maungkat ulit ang mga pangalan nila? Dahil kapag maungkat is that mapo-force ang ombudsman mag-file ng kaso sa kanila. Sabi nga ni Ombudsman Remulla is hinug na. Parang they want it to set aside para hindi na mapag-usapan. At dito tayo sa bagong issue. Ang problema po, mas mabigat talaga ang hatak ng flood control mess kaysa dito sa impeachment proceedings. Kasi ang tao here, kampante na kasi na hindi talaga na mapuprove ang kaso ni BP Inday. Pero pagdating sa impeachment, pagdating po sa flood control issue, hindi pa po settled ang mind ng tao. Marami pang guni-guni, marami pang tinatanong, bakit hindi nyo pinapakita itong mga pakinggan na considering na minention sila ng Brave 18 na sangkot sa mga ganitong bagay. Ang nagpupush na pakinggan ito, taong bayan, tapos itong sila Cayetano. Sila naman, na allied with the administration, they do not want this to be, they do not want this to proceed, and they do not want this to come out. Bakit? Kaya na always sa mga tao, bakit? So what can we expect? Or what would we think? No? We will only think that it's a cover-up until such time that they allow an impartial investigation and listen to all this evidence, no? And they will be able to present their side of the story. Hindi po matatahimik at taong bayan. Yung galit ang frustrations nandyan pa rin. No matter what they do, hindi na nila alam kung anong gawin itong grupo ng administration. Because no matter what they do is that hindi po siya natatakpan. Kasi bakit? Nasa digital age na tayo ngayon. Lahat po nagkako-communicate. Tayo nga ngayon, Admar, nandiyan ka sa Makati, ako na sa Davao, nakakapag-usap tayo. Messenger lang, from one area to another, nakakapagsabi na ng mga tao. Yun ang hindi na nabantayan, na ang taong bayan mismo ang galit. At at the same time, ang taong bayan mismo supported si BP Inday para dito sa later on sa accountability nila, nasisingilin sila by the time comes. Opo. Siguro bilang panghuli na lang po, attorney, ano na lang po ang mensahe niyo sa ating mga kababayang nagmamasid? Well, I made a post kanina, Admar. Ang tanong ko doon sa aking FB post is, am I tired? Pagod na ba ako? Kasi marami pong medyo nawalan ng pag-asa, naging helpless, nag-hopeless. Sabi ko, no, I'm not tired. Sometimes, I feel disgusted, discouraged, frustrated, but I'll never be tired. Why? Because ang kailangan po natin, ito yung isuling po natin ang paghahanap po ng katotohanan. This is not for yourself. This is not for anybody else, but it is for you, for ourselves, for our country, for our children, and future generation. Ninyo sa naging palitan po ng liderato ngayong linggo dyan po sa Senado.
Well, napatunayan yung kinakailangan ng 13 boto. No? At hindi po pwede yung 12. So, naghain si dating Senate President Alan Cayetano ng certiorari sa Supreme Court. Sana naman, bagamat moot and academic na yan, ay magdesisyon sapagkat importante yan sa mga darating pang mga araw, darating pang mga taon, ano, baka magkaroon na naman ng ganyan sitwasyon, mas mabuting malinaw na kailangan na 13 para ka maging Senate President. No? Opo, at saka binanggit po sa mga speech recently o sa mga Facebook Live ni Senate Minority Leader, former Senate President Cayetano, na dalawa daw po pala ang grupo ngayon sa pamahalaan o sa Senado, Sir Lito. Ang una ay yung mga gusto ng katotohanan na ilabas po yung sino ang mga sangkot at masterminds sa flood controls anomaly. Ikalawa, yung grupo po ng mga gusto ng cover-up. Ano pong tingin niyo dito, sir? Well, yan ang pananaw ni Senator Alan Cayetano, no? Subalit sasang-ayon ako sa puntong malinaw na kaya pilit na yung dalawang senador na dating nasa majority ni Cayetano Block, wika nga, no? Ay pilit na sinungkit, no? Sa anong paraan, hindi natin alam sa ngayon at wala namang aamin ang katotohanan tungkol doon. Pero malinaw na iyon ay dahil ayaw nila na lumabas ang mga revelasyon tungkol sa katotohanan na ibinubunyag ng mga 18+4 na mga ex-soldiers, no? Ibang ex-marine, yung iba ex-army, no? Ayaw nila yon. Ang gusto nila ay matuon na lamang ang pansin ng tao dun sa impeachment trial. Sapagkat kapag inihambing ng tao yung di umano'y kasalanan ni Vice President Sara Duterte, at ikukumpara ito dun sa kahindik-hindik at napakalaking pangungulimbat ng pera ng taong bayan, para bang excuse me, para sa taong bayan, sino ba ang mga dapat parusahan? Sino ba ang mga dapat managot? No? So, kaya talagang pilit na yun ang talagang nila, ayaw nilang lumabas. No? Kaya pinilit nila na sa panahong ito, na malapit na rin namang matapos yung regular session ng 20th Congress, no? To magre-recess na rin lang, pinilit nila na magkaroon ng paalitan ng liderato. So, second priority na po ang impeachment. First priority po yung sinasabi ni Senator Alan Cayetano na para sa kanya ay cover-up sa issue na ito. Sir? For now, first priority for now ay yung mapagtakpan yung pangungulimbat, napakalaking iskandalo ng flood control, no? Para magbigay daan naman pag umpisa ng July 6 na nakatuon na lamang ang tensyon ng publiko doon sa impeachment trial, sapagkat by then alam mo kasi itong mga MJ, itong mga sabihin na natin mga nag-iisip para sa Malacanang o nag-iisip para sa administrasyon. Palaging ang iniisip ay ang unang assumption nila, ang Pilipino kasi ay madaling makalimot, no? Madaling mawala. Kung sa bad news man yan o after 1 month or so, nakalimutan na yan ng taong bayan. So doon sila na pag nalampasan natin ito, pagdating ng July 6, puro impeachment na lang ang pag-uusapan ng media at maging ng publiko. So yun ang kanilang kaya importante sa kanila na mapigilan yung Blue Ribbon Committee hearings sa panunungkulan ni Senate President Alan Cayetano, kung saan si Senator Pia Cayetano ang chairman at ang co-chairman or vice chairman ay si Senator Rodante Marcoleta. So survival ito, Sir Lito, political survival ang hakbang. Lahat ng yun ang
yun ang sabihin na natin, parang hindi maganda sa mga nangyayari dito sa ating bansa. Hindi lamang ngayon, kundi nung mga ilang pantaon, parang hindi isinasaisip kung anong makabubuti para sa taong bayan. Sa gitna ng krisis, walang krisis, biski na kailan, ang laging nasa isipan ng ating pamunuan ay kung paano yung kanilang personal at political na interes ay mapapagana, imbis na yung paano nilang matutulungan ng totoo ang taong bayan, no? Sa panahon ngayon na sobrang taas ng presyo ng bilihin, na napakahirap ng buhay. Ang kuryente nga lang pagka sa commercial nag-increase from 13 pesos halos 16 pesos per kilowatt hour itong buwan na to, no, itong billing period na ito. At kung ikaw naman may tindahang maliit, no, commercial, from 14 pesos dati per kilowatt hour, ngayon ay 22 pesos per kilowatt hour. That is a napakalaking increase niyang sa kuryente. Binibiro mo, hirap na dadanasin ng taong bayan. Kasagsagan pa naman ang init ng panahon ngayon, no? Yung mga ganyang problema ang dapat na tinutuunan ng pansin. Pero hindi palagi na lamang ano ang makabubuti para sa kanila. Paano nilang pagtatakpan yung mga kasalanan nila? Paano nila isusulong yung kanilang political na interes? Yun ang masakit at yun ang nakakalungkot sa nangyayari sa ating bayan, MJ. Opo, pero Sir Lito, tingin mo makakalimutan agad ang issue sa flood control? Tag-ulan na eh. Yun ang problema. Pero alam mo, pag sinuswerte sila, yung pamunuan, baka pumalo yung El Nino ng mas maaga, yung Super El Nino, at ngayon nga nakikita natin, umuulan man, hindi pa naman napakalakas. Although ilang parte, like sa Mindanao, malakas ang ulan, no? Pero talagang yan, pagka bumuhos na naman ang ulan at bumaha na naman dahil wala namang nagawang solusyon dito sa mga anomalya sa flood control hanggang sa ngayon, maalaala na naman ang tao. At importante din kasi para sa atin, sa ating mga nag-iisip gusto nating ilahad ang katotohanan, dapat din tayo'y patuloy na magsalita tungkol dito sa anomalya ng flood control sapagkat napakalaking halaga ang pinag-uusapan natin, ano? Sabi sa akin ni Congressman Egay Erice noong isang araw, nasa 1.8 trillion ang total ng unprogrammed appropriations na ni-release ng DBM, no, at the expense of important projects like foreign assisted projects at iba pa, no? 1.8 trillion, isipin mo yung laki ng perang yon na kung ito ay nasa sa kaban pa ng bayan, di sana pwedeng bawasan ang presyo ng kuryente, bawasan ng tax sa kuryente para lang hindi masyado malaki ang taas, ganun din sa diesel at gasolina. Pero hindi nagtiis na tayo ng 2 buwan mahigit na pataas ang presyo ng gasolina at kasama na rin doon ang pagtaas ng lahat ng presyo ng bilihin, no? Walang naitutulong sa atin ng pamahalaan kundi yung pakonti-konting ayuda na binibigay sa piling-piling mga tao. 1.8 trillion na kung ikukumpara mo sa 140 o 100 plus million na binibintang na di umano'y ninakaw ni VP Sara, kabuti lang yung paratang sa Vice Presidente, sir. Isang patak sa isang drum ng tubig. No? Isang patak sa drum ng tubig. Ganun ang diferensya. Para sa mga ordinaryong mamamayan, sino ka para usigin ang isang inihalal namin ng pagkadami-daming boto, no? Na kung ano-anong paninira na ang ginawa mo, samantalang kayo trilyon-trilyon ang inyong kinulimbat sa aming taxpayer money, no? Yun ang iisipin ng taong bayan, no? Po, sir, ito ay mga tanong na para po sa kalinawan ng ating mga kababayan. Ito pong nangyari kay Senator Joel Villanueva bilang pong kayo isa rin pong political strategist. Anong tingin mo, sir? Kasi maraming pumupuna nauugnay sa JAL, sa paninindigan sa katotohanan, ano daw nangyari, ba't daw ganito ang desisyon. May mga nagsasabi naman kay Senator Joel na tingnan nyo yung track record, tingnan nyo ang kanyang motibo na dumalo siya doon sa sesyon para maibalik yung trabaho ng Senado.
Anong takeaways mo, sir, sa naging pasya ni Senator Joel Villanueva at paano po siya makakabawi mula po dito sa backlash na kanya pong nararanasan ngayon? Well, una-una, yung sasabihin nilang para, ganun din ang sinabi ni Chis Escudero, di ba, na para makapagtrabaho muli ang Senado, pinabubulaanan yon ng the fact na one day after, adjourned na ang Senado. So anong pinag-uusapan nating trabaho pa ba? Yun nga, yung isang araw na yun, isang panukalang batas ng kanilang ipinasa, yung waling-waling na gagawin national flower ba yun? No? Yun lang ang pinasa. Mabuting na nga at pumunta sila Senadora Amy, Senator Pia, Senator Loren at saka si Senator Marcoleta doon sa Commission on Appointments hearing para mabigyan na ng promotion, yung ma-confirm na yung promotion ng ilang mga general, no? Pero other than that, ano ba yung napakahalaga na kailangan magkaroon pa ng special session? Nagkaroon ng special session para lamang kasi meron na ngayon silang 13 boto, so hindi na maaring questionin yung pagluklok kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President, no? Pero kung yun ang pag-uusapan, hindi yun ang dahilan. Ngayon, mahirap namang husgahan. Ako, nahihirapan akong husgahan both si Senator Chis at saka si Senator Joel. Kasi malinaw na tinakot sila, no? Matatandaan mo, dito kay Senator Joel. 2 weeks ago, nagsalita ang ating ombudsman, si Boyeng Remulla, na halos kumpleto na yung kanilang isasampang kaso laban kay Joel Villanueva. So sabi niya, malamang sa loob ng 2 linggo, may isasampa na natin. Actually, 3 linggo na ngayon, wala naman na isinasampa. So, kung ikaw ordinaryong mamamayan, hindi ba ang iisipin mo kaya hindi sinampa o baka hindi na isasampa kasi sumama na sa bagong mayoriya at kasama na doon sa Gatchalian Group. Hindi ba ganun ang iisipin mo? Tama. No? Doesn't take rocket science to think about that. No? Pero syempre, ayoko naman sila i-condemn, no? Both si Chis at saka si Joel. Kasi mahirap din naman yung isipin mong makukulong ka, lalo na silang dalawa. Hindi pa sila nakukulong, ano? Si Senator Jinggoy nakatiis na ng 2-3 taon nung panahon ni Pangulong Pinoy, di ba? Yun siguro hindi nila matanggap, hindi nila kayang tiisin. Opo, itong bangayan po ng ilang senador ngayon, Sir Lito, itong sinabi ni Senate Minority Leader Alan Cayetano, tinawag niyang tuta ng Malacanang ang si Senator Tito Sen at yung isang Tulfo at tinawag niya ring aso itong si Senator Ping Lacson. Sabi naman ni Tito Sen, wag na sanang ganon, move on na tayo. Kumbaga, way past na yung issue, magtrabaho na tayo. Sinabi naman ni Senator Ping na sana raw hindi nag-meltdown, naaawa daw siya kay SP Cayetano. Anong takeaway mo, sir, sa kanilang palitan po ng pahayag? Well, hindi rin naman ako sang-ayon dun sa mga descriptions na binigay ni Senator Alan Cayetano. Pero, sino ba nag-umpisa? Di sila rin naman. Di ba? Marami rin naman mga pinagsasabi si Senator Ping dati, kesyo delusional, ito si Senator Alan, delulu, kung ano-ano. No? Kaya nga, dun mo makikita ngayon ang liderato ni Senate President Win Gatchalian kung paano niyang magkakaroon ng modus vivendi. Wika nga, parang live and let live. Hindi tayo nagkakasundo sa lahat, pero sana naman maging civil tayo sa bawat isa. So, maganda namang nasabi ni Senator Win na he will try to bring everybody together and move on, no? Sana mangyari ang ganon. Pero hindi mo rin naman masisisi si Senator Alan kung isipin niya, kasi malinaw naman ang kilos ng Malacanang dito sa mga nangyaring palitan ng liderato ng Senado at dito sa mga pilit na pagtakip sa katotohanan patungkol sa flood control scandal. Oo.
Patunay dyan yung sinabi ni Pangulong Marcos na umaasa siya na babalik daw sa normal yung Senado sa liderato po ni Senator Gatchalian. Sir. Sa totoo lang, MJ, dapat hindi siya nagko-comment patungkol sa Senado kasi the Senate and Congress for that matter is a co-equal body. Pwede siya nagsabing, well, problema nila yan, ayusin nila. No? Hindi kinakailangan mag-comment siya one way or the other. Pati yung kung sino ang uupong judge, no? A presiding judge doon sa impeachment trial. Kaya yun ay si Senator Escudero, si Senator kung sino pa man, Senator Kiko, hindi dapat nakikialam ang Pangulo dyan. Hindi dapat niya sabihin, komportable siya o okay lang sa kanya kung si Chis Escudero ang umupo. No? That is none of his business. Eh di parang confirmation din na totoong ang tuta ng Senado itong mga binanggit na senador ni Alan Cayetano. Sir, Yun ang inonor kinilala Actually, MJ, natatanda mo nung tayo huling nagpulong kayo ni Admar, meron din ako nagamit na salitang tuta hindi ba? Baka napakinggan ni Senator Alan at ginamit niya ngayon. Opo, na-pick up yata. Opo. Sir, papalapit na po ang July 6. Maraming nagsasabi, tsaka maraming nagtatanong na baka raw irigalo sa Pangulo yung ngayong SONA, itong impeachment, yung guilty verdict. Ang tingin mo dun, sir? Unang-una, July 6 ang umpisa, July 27 ang SONA, hindi kakayanin Hindi pasok. na magkaroon ng desisyon by then, ano. Tingin ko nito aabot pa 'ton Setyembre. Baka hanggang Oktubre wala pang desisyon. Pangalawa, yung pagtalakay ito kasi 4 na articles of impeachment ito no, hindi iisang article of impeachment to, 4 na articles of impeachment, no. Bawat isa nito tatalakayin at nakita natin doon pa lamang sa pre-trial, bagamat ang mga detalye ay hindi natin alam, nagkairingan na yata yung private prosecutors ng House, si Attorney Lorna Kapunan at yung isa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte, no. So matagal ito, no. Hindi maaring irigalo ito sa July, ano. At pangalawa, nung hindi pa nangyayari itong gulo sa Senado at hindi pa pumuputok ng todo-todo itong mga pananakip butas sa Blue Ribbon Committee hearing. Nagumpisa na yung iskandalo pero yung pag-hearing sa Blue Ribbon Committee hindi pa nagiging malaking problema. Ang aking pananaw nun ay maaring umabot pa sa 16, no, ang hindi magko-convict, no? Ibig sabihin, yung iba doon boboto for acquittal at yung iba doon mag-a-abstain. Ang abstention kasi, pag hindi ka bumoto, nag-abstain ka, that is counted in favor of the impeached, yung tinatry na impeachable officer. No? Kasi kailangan 16 to convict, no? Or 2/3 of the Senate. Ngayon, medyo gumugulo ng yung usapan kasi may dalawa na baka hindi maka-attend, no? Yung isa sinuspend for 90 days. So ibig sabihin hanggang Setyembre suspended si Senator Jinggoy at yung isa naman ay nagtatago at malamang sa hindi ay hindi naman sisipot sa July 6, no? Which means 22 na lang sila na attend ng trial. But still 66% of or 2/3 of 22 is 14.52 members. At pag ni-round off mo yan, batay sa simple arithmetic, ibig sabihin 15 ang kailangan na bumoto to convict. Sa tingin ko, hanggang sa dulo, napakahirap na makuha yung 15 to convict. No? Opo, dinagdagan mo pa kasi Sir Lito na mga issue ngayon sa ekonomiya, mababang ekonomiya. Recently lang may survey, social weather stations yata yun, o maliit na naman yung ratings ng administrasyon
mula po sa mga respondents, mga Pilipino. Tapos, pinasasama naman nila ang imahe ng Vice Presidente. So, tingin mo sir, ano ang maninimbang sa tao? Yung kahirapan o itong impeachment ni VP Sara? Ayoko magsalita ng ng para akong masyadong pessimistic o para akong tawag dun parang nagpe-predict ng doom o predict ng gloom rather ng masama. Pero sa lahat ng indicators ng ekonomiya, nakikita natin na we're not over the hump. Miski sabihin nating nagkaayos, pero huling balita mukhang hindi pa rin pumipirma ang Iran. Si Trump pa lang ang pumirma. Yung huling balita ko kaninang hapon. So, pagamat magkaroon man halimbawa ng kasunduan doon sa Iran, ang epekto niyan sa ekonomiya natin ay matindi hanggang sa at the very earliest first quarter of next year. Ibig sabihin, yung presyo ng gasolina, presyo ng kuryente, presyo ng fertilizer, lahat yan ay hindi manunumbalik sa dati. Maaring bumaba ng konti pero tuloy pa rin. And then we are facing a super El Nino. No? Maraming mga maliliit at small and medium scale enterprises, lalo na yung mga tinda-tindahan sa mga mall, magsasarahan yan. No? Dahil humihina rin ang consumer confidence. Nagtitipid ang tao Ang ordinaryong mamamayan, no? Yung meron pang titipirin, yung middle class, wika nga, no? Yung kasi mahirap na mahirap, talagang wala nang titipirin yan. Isang kahigisan tukaya ng problema niyan, ano kakainin sa araw-araw. Yung middle class magtitipid yan. Yung mga non to necessary items like bagong damit, hindi mo na yan gagamitin kasi may mga mas mahalagang babayarin tungkol sa presyo ng kuryente, pagkain at lahat, no? So I do not see a silver lining in the economy, no? Until the first quarter of next year at the best, no? Maaring depende sa super El Nino na yan, gaano katindi at gaano katagal. Kasi pagka may El Nino, mas malakas din ang bagyo. So kung tumama ang bagyo sa atin ng Setyembre, Oktubre, kung kailan umaani tayo ng palay, napakalaking problema niyan, no? Baka walang solusyon dyan, baka pumila ang tao sa bigas. So yung mga problemang yan ang mananaig sa damdamin ng taong bayan. So it is up to us and up to media, up to both social media and traditional. Although yung traditional media, hindi mo maintindihan kung bakit ganyang parang kasama na sa pagtatakip, no? It's up to us to remind people na ayan, kaya nangyayari itong lahat ng to, yung lahat ng dapat na gamitin ng gobyernong pera para tulungan ang taong bayan, nakulimbat na. So babalik na naman, again, as you discussed earlier, babalik na naman yung iskandalo sa flood control. Babalik na naman, hindi lang naman flood control, pati sa gamot, di ba? Nababasa natin, naririnig natin yung sa Department of Health, no? Pati mga gamot, halos lahat na yata ng ahensya ng pamahalaan ngayon, kanya-kanyang pangungulimbat ang ginagawa, no? Corruption has become the biggest reason why people continue to suffer under this administration. Opo, tsaka recently, sinabi po ni Senator Ping Lacson na yung diskontento raw sa mga nasa hanay po ng AFP ay umaabot na raw sa pinakamababang rango, meaning yung nasa foot soldiers na daw mismo. At sabi po, nababahala po ang dating Chief PNP na baka raw gamitin itong mga komento o itong sapantahan ng mga nasa serbisyo para po magkaroon ng anarchy dito po sa bansa. Ano tingin mo doon, sir? Impeachment, kahirapan, krisis, halo-halo na po kasi. Well, the lower they are in the military rank, no, the more difficult their life is. Kasi ang sweldo niyan, miski na dinoble ni dating Pangulong Duterte ang sweldo ng ating kasundaluhan at kapulisan, hindi pa rin makaagapay yan sa pangunahing pangangailangan ng kanilang mga pamilya. So they really feel it. Kung tayong mga ordinaryong mamamayan, we feel the difficulty, the cost of living, no? Sila din ganon, ano?
Tapos hiwalay pa sila sa kanilang pamilya nila nandito sa sila kung saan pinapadala sa ating bansa, no, sa ating kapuluan. So, totoo 'yon, yung sinasabi niya at hindi lang naman galing sa kanya, narinig ko na rin niya sa ibang mga retired colonels and generals, no. At in fact ang sabi sa akin yung regional battalion commands pababa, malaki ang disgusto. Pero hindi naman natin matantya kung aabot yan sa sa extra constitutional na gulo, no. Wag naman sana kasi total 2 years, more than 2 years, less than 2 years from now magkakaroon na tayo ng halalan, ano. Pero totoo na meron talagang disgusto sa hanay ng ating kasundaluhan. Opo. Sir, huli na lang sir. Kayo po ang nagbanggit, no? Isa sa mga nagbanggit doon sa plano po na Constitutional Assembly. Baguhin po ang konstitusyon, wala po election sa 2028. Pinika po ni Senator Amy Marcos. Ano ang monitoring niyo, sir? Buhay pa ba yung usaping yon? Matapos sabihin on air ng mga senador on the record na di nila gusto yung plano na yon at magkakaroon ng election sa 2028. Meron nininig pa po kayong mga ganong chatter? Akala ko ay humupa na yon pagkatapos ng privilege speech ni Senator Amy kung saan maraming mga senador sa mayoriya pa na nagsabing hindi sila papayag. Pero kahapon at kaninang umaga, may mga sources ako, no? Una, isang mayor, isang sikat na mayor, kilalang mayor, no? Ng isang malaking lungsod. Tapos, 2 congressman ang nagsabi na meron silang nauulinigan na planong mag-convene ng joint session of Congress pagkatapos ng SONA. No? Kasi nagjo-joint session lang ang Kongreso, mababa at mataas na kapulungan pag SONA. No? Under normal circumstances, that is the only time. Pero ang sinasabi, mukha daw magpapatawag ng joint session, no? At papayag daw itong bagong mayoriya ng Senado para sumama doon sa joint session. Ibig sabihin, baka nagpaplano na naman nung CONAS or kung anumang paraan para baguhin ang ating saligang batas at hindi magkaroon ng eleksyon sa 2028. Hindi pa po ba sapat yung impeachment para po harangin yung kalaban? Kung hindi ma-impeach. Di ba? Kung hindi pwede ito, eto naman, walang katapusan, no? Sapagkat parang talagang gagawin ang lahat ng pwede nilang gawin para mapigilan si Inday Sara Duterte na maging Pangulo at para mapalawig ang kanilang, kung hindi man sila, yung kung sino ang gusto nilang pamuno pagkatapos ng kanilang termino. Ako po. Sir, ano po ang payo po ninyo sa ating mga kababayan? Nako, marami pong nanonood ngayon na overseas Filipino workers. Umaga po sa kanilang mga lugar ngayon, tanghali, hapon. Ano po ang inyong payo at huling mensahe ngayon pong weekend? Huling mensahe ko, MJ, no? Huwag silang bibitiw, no? Huwag nilang kalimutan, huwag nilang kakalimutan na sila ay naghihirap ngayon. Sila ay nakalulugod na ang kabuhayan, lalo na ang kinabukasan ng ating saling lahi. Dahil sa sobra-sobrang korupsyon na nangyari sa nitong nakaraang 3 at 4 na taon na ngayon. Itong flood control scandal na hindi lamang nasisira ang mga kabuhayan at hindi lamang nagugulo ang ating mga buhay at pera natin yung nawaldas, napunta lamang sa iilang mga sakim na congressman at senador. Kung hindi, no, maliban pa dyan, yung may mga buhay na nawala dahil sa mga flood, mga pagbaha, no? Nakalulungkot nga, meron pang earthquake tayong may lindol pang napakalakas doon sa Sarangani at sa South Cotabato. Pero maliban diyan, ilang daan ang namatay dahil sa pagbaha, hindi lamang sa kung saan-saan lugar, sa Bulacan, sa Pampanga, dito sa Metro Manila, no? Hindi natin huwag nating kalimutan ito. Patuloy nating pakinggan ang katotohanan. At sana naman itong, pero parang hindi ko maintindihan paano mo naman iisipin na si Erwin Tulfo
hindi gagawin ng pagtakip ng katotohanan, mukhang kasangkot din siya, no? Parang hindi ka na magkaroon ng tiwala sa Senado ngayon, sa mayoriya ng Senado, na gagawa ng paraan para mailahad ang buong katotohanan. Pero huwag tayong bibitiw. Bilang mamamayan, dapat tayo mismo ang patuloy nating i-insist, patuloy nating hingin, patuloy nating diskubrihin kung ano ang katotohanan at sino ang mga dapat managot dito sa flood control scandal na to. Yan po mga kababayan, ang political analyst at strategist si Sir Lito Banayo. Sir, maraming salamat po sa inyong